Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak-labak na with evidence. Ako, tumaas ang kilay ni Karen Davila kay Marcos Jr. kasi yung bagong survey yun ng WR numero na kung saan grabe marami ang hindi nahusayan yung lowest performance ni Bongbong Marcos this year, mga kabibig. Kaya napataas ang kilay ni Karen Davila. Sabi dito, Karen Davila, share ko sa inyo, baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko to. Kasi, sa satisfaction or performance rating ni BBM ngayon, 47% ang dissatisfied rating ni BBM. Habang kay VP Sara, 23% ang dissatisfaction rating. Ang satisfaction rating ni BBM, 21%, pulang-pula. While VP Sara, 43%. So, napataas ang kilay ni Karen Davila. I-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko ang isyong ito. Mahilig man kayo sabi niya, ay naku kabibig, gawa-gawa. Ito nakita nyo no. Anong sabi ni Karen Davila dyan? Sabi ni Karen Davila, do you agree with WR Numero's latest survey? Cleve Arqueles explained BBM dangerously at the 16 to 22% low levels of former PGMA when she was in the office. How can the president turn this around? Tama ba kabibig, no? Sobrang baba. How the president can bounce back nitong sobrang baba na satisfaction rating, which in fact, ito'y pinakamababa sa lahat ng mga posibleng mga presidente. Kasi kinumpara ito ni Karen Davila kay PGMA, kay Gloria Arroyo. Mas mababa pa itong satisfaction rating ni BBM kumpara kay Gloria Arroyo. Yung nakaupo si Gloria Arroyo bilang presidente. Kaya tumaas ang kilay ni Karen Davila. Anong nangyari? Makaka-bounce back pa ba si BBM? Makakabawi pa ba si BBM? Ngayon, ang ginawa ng BBM administration, alam nyo ba? Front page talaga ang issue ngayon, ang napakagandang Bukana Bridge sa Davao. At inangkin ito ni BBM na one of the legacy project niya with this particular Bukana Bridge project. Makaka-bounce back pa ba si BBM? Nalaman ng tao na ang proyektong ito ay one of the ticket projects pala ni VP Sara noong mayor siya. So, parang mas lalong malulubog ang satisfaction rating ni BBM. It's within 16 to 22% low level. Kaya sabi ng isang netizen, tama naman ang question niya as a journalist, sabi ni Drew Sarmiento, she's asking question for the public to ponder. Parang critical thinking exercise kumbaga. Sabi ni Kuya Dan, service often condition the mind. They do not always reflect true sentiments. This was evident in the last May election. He can turn this around by resigning from his position, sabi ni Mintan. PBBM, tunan na ba yan tulong po ako. From Brian Espino. Kadiliman versus kasamaan. Lahat na ata nakakita sa social media, puro fake at maling info. Maling info ba itong WRN ratings nila pinalabas? So mali-mali ba ito? Binaliktad na ngayon, pera ang gumagana. So bale, kasi mataas ang satisfaction rating ni BP Sara. So bale, itong WRN ay hawak ni BP Sara. So bale, pinamukha ni BP Sara na si BBM ay marami ang ayaw sa kanya. Ni hindi nga malaman kung saan pinakukuha o sino mga tinanong survey ko na yan. Alam, naku po, para yatang umatake na naman ang mga trolls ni BBM. Alam nyo, kahit
paano pa or how you able to defend BBM kung wala talagang ticket project si BBM na ipapakita, kung hindi masusolusyonan ang anomalies ng flood control project na ngayon dinadawit na ang kayang anak, si Martin Romualdez, tapos si BBM dinadawit pa, mas lalong lulugmok ang pangalang Marcos. Ang dami mga controversial issues sa BBM administration, itong pangatlo niyang year bilang presidente, at nakikita ng mga tao na wala talagang solusyon. Sabi ng iba, meron nga nakukulong pero nakapiyansa naman yung flood control anomalies. Meron nga mga malalaking mga malalaking tao sa flood control anomalies na nag-return ng pera para daw sabihin na talagang nakisisi sila. Pero yung mga nakulambat na bilyones pero ang isinuli milyones. So, ang tao either questioning, sino-sino ba itong pinapakita ng mga media na ito daw ang sangkot ng flood control? Hindi naman ito na-imbestigahan. Hindi naman ito pinatawag sa Senado or sa ICI. Bigla na lang lumantad, pinicturan, tapos sangkot daw sa flood control project, pero later nakapagpiyansa. So wala pa talagang nakukulong. Baka bibig. Kaya talagang ang mga tao hindi satisfied sa pamamalakad ni BBM. Let's face the reality. Huwag naman tayong ang tawag dito bulag-bulagan na talagang wala pang nagagawa si Bongbong Marcos. And puro negative impact, negative stories ang palaging nababasa ng mga tao kay BBM. Mas lalo na yung tumayo si Amy Marcos sa Iglesia ni Cristo Rally, nung niyagyag niya lahat ng sikreto ng kanyang kapatid at asawa at mga anak ni Bongbong Marcos. Yun na, mas lalong lugmok ang pangalang Marcos. Ito pa ha, sikat na sikat si BBM sa ilang bansa. Oo, W News Channel. Sikat na ang bansa natin sa Europa, lalo na sa Germany. Naku, grabe. Uy, nakakahiya. Pinag-uusapan sa ibang bansa ang nangyari kay BBM, ang nangyari pagbagsak ito. Kaibigan, i-share ko sa inyo itong news na ito. Ito, mass protest in the Philippines over a corruption scandal involving dubious flood control projects. The rally was part of a 3-day protest over the government-funded projects in which contractors allegedly did not do the flood control work they were paid for or didn't do it properly. Anger over the scandal has grown since the typhoon killed more than 200 people this month. President Ferdinand Marcos Jr. says lawmakers and business leaders implicated in the scandal could be jailed by Christmas. Scandal talaga. And let's cross over to Manila in the Philippines to journalist Dave Grunebaum. Dave, this is day 2 of these protests. Now, tell us, who are some of the people implicated and what exactly are they accused of? So basically the way this would work is lawmakers would appropriate money into the national budget that would be earmarked for flood control projects. And then they would steer those projects towards particular contractors. Now, all this is coming out in public hearings and in the ongoing government investigations. That's how we're getting this information. So then after they would steer these contracts to these projects, to these contractors, the contractors would, of course, give kickbacks to the lawmakers. But then in addition to that, the people are supposed to monitor these projects. This would include engineers in the Department of Public Works or in the Highways Department. These people would be paid off too to look the other way. So what's the result? Well, according to investigators, we've got many cases now where flood control projects that were marked as completed are nowhere near finished. In some cases, they're done substandard. In many cases, some of these projects marked as complete were never even started. We've got ghost projects going on here. And I've gone in during the past week to some of these communities with these ghost projects. One of them to the north of where I am now, Bulacan, where people, when I was there a few days ago, were wading through water that was chest deep. And they were telling me that sometimes it's even worse than that. On Saturday, I went to a community not far from here in Quezon City that also had a ghost project. People told me after some storms, the water would reach to the ceilings. Mass protest in the... Yun, kabibig ha. Sikat na sikat tayo sa Europa, sa Germany daw, sabi dito.
Uy, nakakahiya naman ito. At hindi lang tayo sa Europa sikat. Meron pa kabibig. Oh. Sa Asia din. Ito oh. Share ko sa inyo ha. Kung saang area pa tayo sikat. Ito oh. This week in Asia. In Philippines, Marcos the main casualty of political issues as trust ratings plummet. A new survey shows Duterte Carpio likely regaining momentum as Marcos grumbles with waning confidence in his leadership. O tingnan nyo. Tingnan nyo. Ay, sa Asia, pati sa Asia, uy, sikat tayo. Sikat si Marcos. Oh, na parang si Duterte na ang talagang nationwide na. Sikat, mataas ang ratings ni Duterte kumpara kay Marcos. Siya yata yung presidente, pero my goodness, mga kabibig. Ano ang iyong komento hinggil dito? Parang nakakahiya. Oh no, nakakahiya. Para sabihin natin ba na, ano bang kasalanan ni Marcos? Masyado na ba siyang, tawag dito, sobrang relax ba siya? Sobrang confident ba siya sa kabinete niya, sa mga tao na sa likod niya? Ading, umuwi na tayo. Di ba sikat na sikat si Marcos? Pero alam nyo ba, nako, yung mga kontra ni VP Sara naghahanda na sa next impeachment. Pero alam nyo, ay sana hindi yan makalusot yung bagong impeachment yun naman. Ano pang gagawin nyo kay VP Sara? Makinig kayo dito. Hindi naman issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon 26 ngayon, 27. 2 taon pa. They're still targeting Sara. Alam mo yan, dalawa kasi yan Dalawang bagay yan. Pag tinatarget mo yung isyong isang tao, is either nakakasira o nakakatulong. Kapag mali yung mga issue mo sa kanya, lalong bumabango yung tao. Ako, wala akong particular na pinipiling politiko. Ang sa akin lang, kung sino pagdating ng 2028, among them. Kasi hindi pa ako pwedeng mamili ngayon dahil hindi ko pa alam kung sino ang kalaban ni Sara. Sa panahon ngayon, Sara is the best so far. But you don't know. 2020, may lalabang pa sa kanya. So, mahirap mo na mag-commit. Kasi, alimbawa, si Sara, yung sinabi niya noon na 2 tao lang ang umawak sa pondo, tinatawanan, di bigyan ng pansin. O, di ba, siya pang masama. O ngayon, lumalabas na tama siya. O di, paninira na sa kanya, tumama sa kanya. Nung ayos ang bigyan ng parliamentary courtesy, pinatawag siya, kinikwestiyon siya ng mga ni Ako Bicol, si Ko, ginawa ang issue yun, di ba? Wala siyang kalaban-laban sa issue ginawa. Ngayon, si Ko, gusto niya konti si ibig sabihin, bumabalanda. Ngayon, yung sinasabi niya ng paninira na kay Sara, bumabalanda, pumapabor sa kanya. Kaya, yun ang masasabi ko. You are making Sara one of the strongest candidate for 2028. Habang sinisiraan niyo siya na hindi niyo kayang tayuan, panindigan. Yung sinasabi nilang confidential fund niya, magkano lang yung confidential fund niya? Ako, I was mayor for 9 years. I have my confidential fund. By confidential fund, every quarter, nami-withdraw ko yun. Tapos, nilalagay ko lang sa isang yellow paper, sinisil ko sa paper, pinapadala ko sa chairman ng COA. Walang question doon. Lalagay mo lang yung pangalan ng tao kahit na hindi totoo, peke lang. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yung taong pinagbigyan mo doon. Yung mga ginagamit namin, mga intel people. Bakit anong pinag-iba sa kanya kay Sara? Vice President siya. Di sana, in-review nila lahat ng ang confidential fund, down to the mayor, hanggang sa presidente. But even COA cleared Sara's expenditures na lahat. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ang confidential, hindi mo kailangan lagyan ng supporting papers. Ilagay mo lang kung saan mo ginamit yan. Kaya confidential yan For the eyes lang nung COA yan. Bakit hindi maintindihan ng mga makabayan, Gabriela, kabataan, and other congressman? Because meron silang personal vested interest. The left
Ako, sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi prepares kami ng laban. Pero sa ngayon kasi, hindi na kasi issue yan dahil ina-down nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the left. So pag si Sara ang naging presidente, magkakaproblema sila. So, yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on the rally side by side because we are fighting one issue. Ngayon kasi, hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit mo gawing issue siya? Ang issue niya is the president, is the administration. Sara can win issue. Pag siya presidente sa 2028, masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. Correct. Tama. Boom. Diba? So ano ang iyong komento ito mga kabibig? Nako. Karen Davilan, tinaasan ng kilay si BBM. Si Marcos Jr. sikat ngayon sa ibang bansa dahil sa corruption sa Pilipinas. Nakakahiya. Yun lang kabibig ang ating latest debate book for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.